Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga kapatid, malinaw ba ang ating boses? Opo. Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Yung ating aralin ngayon na i-download ninyo. Tapi saya cek na download na. Okay. Nakikita nyo? Naipasok ko na ba yung ating presentation? Opo, malinaw. Okay. Ang ating topic sa ngayon ay Ahlus Zakah. Okay, muli alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idha syi'ta sahla. Ya Arhamar Rahimin, mga kapatid, ang mga may karapatan sa zakah, ito yung tinatawag na Ahluz Zakah. Ahluz Zakah. Meron lang akong muling ipaalala, naalala ko yung paalala ni Ustad Abdul Jabbar sa ating Telegram group. Yung patungkol sa pagsabar, sa pag-aaral, lalong-lalo ang subject na fiqh, mga kapatid, sinasabi ng ating mga ulama sa Islam na ang pag-aaral nito, halimbawa ng libro, hindi lamang basta gusto mong tapusin ang mga volumes ng libro patungkol sa fiqh, bagos ang suggestion ng mga ulama sa paraan ng pag-aaral. Kung maaari, lalong-lalo ang mga dalil, memoryahin, at bakit ginamit ng mga ulama ang mga dalil nito sa paanong paraan. Ganito daw ang paraan ng pag-aaral at siyang realidad. Kung balikan natin ang buhay ng mga sinaunang mga Muslim hanggang sa panahon natin sa ngayon, sa mga dumana sa paraan ng pag-aaral ng mga pambabatas ng Islam, lalong-lalo ang fiqh. Kaya nga sinasabi ng mga sinaunang mga Muslim, la yunalul ilmu birahatil jism, ang pagkakamit daw ng kaalaman, hindi ito nakakamit sa pamagitan lamang ng kapahingahan sa katawan. Kung maalala ninyo, na banggit ko na rin yata ito sa inyo noon, na ang pag-iipon ng kaalaman ay hindi kagaya sa pag-iipon ng kayamanan. Bakit? Sapagkat ang pag-iipon ng kaalaman, ito ay nangailangan ng pakikisalamuha. Gusto kong pagdiinan mga kapatid, ito ay mga paalala sa bawat isa sa atin na nagnanais na palagoy ng ating kaalaman sa Islam, na ang paraan ng pagpapalago ng kaalaman, ito ay sa pamagitan ng pakikisalamuha sa mga ulama. Yan ang original na paraan ng pag-aaral ng mga salaf noon. Hindi dahil ang mga salaf noon kung bakit tinawag silang mga ulama, kasi sila ay nag-doctorate halimbawa sa isang university, nag-masteral sa isang university, okay, nakapagtapos ng 4 na kurso at nagkaroon ng diploma. 4 na taong kurso at nagkaroon ng diploma. Hindi ganun ang ang pagkakamit ng kaalaman lamang, hindi. Kundi ang original na paraan ng pagkakamit ng kaalaman, ito ay pakikisalamuha. Inuulit ko ito, sa mga ulama. Na kung saan ang paraan ng pakikisalamuha sa mga ulama, na ang mga ulama ito na binubuntutan mo palagi. Alam niya ng mga ulama na ang layunin niyo ay kaalaman. Kung pansinin niyo dito sa Kingdom of Saudi Arabia, yung mga kilalang mga ulama dito, dati yung naging director namin sa Dammam, sa Islamic Center,
Kahit pupunta yun ng Islamic Center sa saglit lang, makikita mo, ang daming mga kabataang bumubuntot, sumusunod palagi sa kanya. Kung saan siya pupunta, nandoon palagi yung mga kabataan. Kung maaari lang ay, kung maaari lang ay paglingkuran siya. Lahat ng kanyang mga pangailan, parang, bakit? Kasi ang mga bumubuntot na ito yung mga mag-aaral niya na kung saan araw-araw yon binibigyan niya ng mga assignments. Araw-araw yon binibigyan niya. At ang madalas na mga assignment ay binibigyan niya sa kanila. Kinakailangan mo talagang memoryahin kasi ganito ang paraan ng pag-aaral na mararanasan mo sa pakikisalamuha mo sa mga ulama. Ang mga aral na bigyan niya sa iyo, tiyak yan na ipapamemorya sa iyo. Hindi yung basta't makikinig ka lang sa pagde-deliver niya ng mga pangkalahatang topic, parang mga paalala ng mga topic na kung saan ang daan ng pag-aaral na tinuturo ng mga ulama, pagmemorya. At ang pagmemorya, alam natin na ito ay nangangailangan ng matinding sabar. Nangangailangan siya ng pagre-research. Kinakailangan mong magbasa. Kaya kung mapapansin ninyo, ang mga kabataan na ito na mga mag-aaral ng mga ulama, napupuno yan yung bahay nila ng mga librong kanilang binibili sa kanilang mga pagre-research. At kapag umabot sila sa antas din ng kaalaman ng kanilang alim na sinusundan, okay, kapag umabot niyan sila sa ganung antas, ang kanilang bahay, sigurado yan, mayroon na rin silang mga sariling library na halos lahat ng mga librong yan ay kanilang binuklat. Yan ang realidad ng pag-aaral. Ganito po mga kapatid, ang paraan. Ito yung paraan ng pagkakamit ng kaalaman. Pagmemorya ng mga, lalong-lalo ng mga usul. At nabanggit ko sa inyo noon yung kasabihan, man hafidhal usul, ghanimal usul, wa man daya'al usul, haramal usul. Ito yung mga kasabihan na maging encouragement sa atin sa pag-aaral. At magpatuloy tayo mga kapatid sa paksang ang mga may karapatan sa zaka, ahluz zaka. Nakita ba ninyong nagbago ang pahina ng ating presentation? Opo. Okay. Alhamdulillah, yung boses natin malinaw ha. Kasi kung minsan nagluloko yung aking computer na sa panahon pa yata ito ng Second World War. Okay, ang mga paksang ating tatalakayin sa Ahluz Zakah na ito, apat lamang yan na mga kapatid, kukunti lamang ito inshallah. Matatapos natin ito sa loob ng 45 minutes inshallah. Ang unang paksa dyan, sino ang may karapatan sa zakah? At ang batayan, yung dalil. Ang pangalawang masala, ang mga hindi pagkakalooban ng zakah, yung mga bawal bigyan ng zakah. Ang ikatlong masala, kailangan bang pagsamahin ang 8 pangkat ng mga taong karapat-dapat sa zakah sa pamamahagi yung pagdidistribute ng iyong zakah? Ang ikaapat yan na masala, ang paglilipat ng zakah mula sa isang bayan tungo sa ibang bayan, mula sa isang bansa tungo sa isang bansa. Yan ang last na topic na ating matatalakay. Okay, una nating tatalakayin sino ang mga may karapatan sa zakah at ang dalil. Mas mainam mga ginigili ko mga kapatid ang aya na inshallah inilagay ko dito na ating memoryahin po natin ang aya na ito. Yung dalil sa mga ahluz zakah, yung mga may karapatan. Yan ang aya. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha
wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan min Allah wallahu alimun hakim. Ang sadaka, kagaya sa sinabi ko sa inyo noon, ang word na sadaka, ginagamit siya sa pakahulugang zakat. Na maaaring ang nakasanayan natin pag sinabing sadaka, ito yung voluntaryong kawanggawa. Samantalang ang zaka, ito yung obligatory. Pero sa lingwahe ng Quran at Sunnah, ginagamit kung minsan ang sadaka na tumutukoy siya sa zakat. Kaya ang pakahulugan yan, ang mga zaka ay ukol lamang sa mga, ito'y salin, itong binabasa kong translation, salin ito ng una kong teacher sa Qawaid. Siguro ang nakararami sa inyo hindi nyo siya kilala kasi hindi naman siya masyadong nagpapakilala, pero eksperto siya at dalubhasa siya sa lingwahe. Kung bakit ko nabanggit ito, kasi itong word na maralita at dukha, at mayroon pa sa ating salita mahirap. Di ba't pare-pareho lang naman ang meaning? Pero may pagpapaliwanag dito ang mga ulama sa tafsir ng fuqara at masakin, fakir at saka miskin, mayroon siyang kaibahan. Gusto ko ulit tapusin ang pagbabasa ng translation. Nasusundan ba ninyo ako sa inyong mga screen? Ang mga kawangkawa ay uko lamang sa mga maralita. Yan ang una. Mga dukha. Yun ang pangalawa. Mga manggagawa sa mga ito. Yan ang pangatlo. At napapalubag-loob ang mga puso. Yan ang pang-apat. Ang panglima, alang-alang sa pagpapalaya ng alipin. Yan ang pang-anim. At mga nagkakautang. Yan ang pang-pito. At sa landas. Okay? Ang pang-pito. Ito pa lang pang-pito. Ang sa landas ni Allah, yan ang pang-pito. At ang pang-walo, at manlalakbay na kinapos. Isang tungkuling iniatang ni Allah, pareda. Si Allah ay maalam, marunong. Okay, yan ang dalil ng mga may karapatan sa zakat. Grupo o pangkat ng mga tao o ori ng mga tao na nangangailangan o kinakailangang bigyan ng zakat. Sa Surah At-Taubah number 60. Ulitin ko, nandito ang pagkakasunod-sunod. Mga marilita, mga dukha. Ngayon, isa-isa natin ang pakahulugan nito. Ano ang tinutukoy ng maralita? Ang word na pinili sa fuqara o fakir ay maralita, na kung saan ang fakir o ang maralita sa ating lingwahe, ito siya ay walang yaman para matugunan ang pangunahing pangangailangan na kagaya sa pagkain, inumin, damit at tirahan. Kasi ito kasi yung mga basic needs ng tao. Walang kakayanan siyang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan na ito. Walang anumang ari-arian na makakatugon sa kahit kalahati ng pangangailangan niya. Yan ang maralita. Kaya bibigyan siya ng zaka na makasasapat sa loob ng isang taon kung maaari. Kung mayroon tayong khilafah o kaya sa ang ating bansa ay naging Islamikong estado. Mayroong ahensya yan ng gobyerno patungkol sa pagkukulikta lamang ng zaka at pagdidistribute. Kaya ang ikalawa, mga dukha. Ang tinutukoy ng mga dukha dito ay ang
mga masakin na kinot nating aya kanina. Ang singular niya ay miskin. Ang dukha naman ay may kakayahang tumugon sa kalahati ng pangangailangan niya o higit pa sa kalahati. Kagaya sa isang mayroong 100, subalit siya nangailangan ng 200. Yan ang ibig sabihin. Pagkakalooban siya ng zaka, nasa sapat sa kanya sa loob ng 1 taon. Ikatatlo, ang mga manggagawa sa pagtitipon nito. Sila yung mga ipinapadala ng imam. Ang imam nating tinutukoy dito, hindi yung imam ng masjid. Sino nga makasagot? Ano tinutukoy ng ating imam dito? Ano bang ibang kahulugan ng imam kung hindi siya kahulugan ng imam ng masjid? Sino makasagot? Leader. Leader po. Okay. Leader. Pinuno. Sa lingwaheng Arabic, ano pa ang iba niyang kahulugan? Maliban sa amir. Amir. Okay, nang banggit ang amir, ano pa? Meron pang isa na natitira. Tatlong salita kasi yan na tumutukoy lang sa isang leader. Imam, amir, at pangatlo ay khalifa. Sa isang khilafa na estado, bansa. Kapag naitatag muli natin ang tinatawag na khilafa, ang katotohanan kasi mga ginigil ko mga kapatid, ang muling pagbabalik ng khilafa upang maging superpower sa mundong ito, inaasam ito nating mga Muslim. Okay, ulitin ko sa number 3, ang mga manggagawa sa pagtitipon nito, ito yung mga kawani ng ahensya ng gobyerno na khilafa o Islamikong estado, na kung saan sila ang nangungulikta ng zaka at sila rin ang nagdi-distribute nito sa mga mahihirap sa bansa. Sila yung mga pinapadala, sinasabi ko kanina, ng imam o khalifa upang maningil ng zaka. Pagkakalooban sila ng imam nang sasapat sa buong panahon ng pagpunta at pabalik, yung pabalik nila, kahit pa man sila ay mga mayayaman, sapagkat inilaan ng mga manggagawa ang sarili niya sa gawaing ito. Kahit sila ay mga mayayaman, pero sila ay inappoint para magtrabaho sa paningilan ng zakat. Kaya ang tinutukoy sa word ng Quran ng manggagawa, wal amilina alaiha, sila yung mga kawani sa paniningil, pagsusulat, pagbabantay, at pamamahagi nito sa mga karapat-dapat. Bang sinasabi kong pagbabantay, naalala ko nga pala, mayroong nagtanong, nakalimutan ko lang sagutin, yung huli nating natalakay, na yung kung kunyari nagmamay-ari ka ng kawan na umabot na ng 40 o higit ang tupa mo o kambing, obligado na ang zaka. Alam mo, sa ganong pizza, dadating yung mga kawani ng gobyerno para maningil ng zaka. Okay? Ipaghiwalay mo yung mga tupa mo para sabihin na hindi umabot sa nisab. Yun ay ang kasagutan do sa tanong ng ating kapatid. Yun nga ay talagang yun ay pandaraya. Yun ang pandaraya. At ang imam sa mga nandadaya, dito pa lang sa mundong ito, maaaring magbigay siya ng kanyang kaparusahan. Plus, kung hindi ka nagtawba, ang dinadaya unang-una mo dyan ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Madaya mo man ang gobyerno, kagaya sa sinabi ng dalagita noon na sinabi ng kanyang nanay ng madaling araw. Sabi niya, anak, yung gatas na ating ititinda itong araw na ito, dagdagan mo ng tubig para tutubo tayo ng malaki.
Sabi ng nanay, huwag kang matakot. Hindi naman alam ni Omar eh. Hindi naman alam ni Omar. Sa nakarinig ng kwentong ito, sino ang tinututo? Sino si Omar? Khalifa. Okay. Siya ang khalifa noon. Kaya ang sagot ng dalagita, ito ay napakinggan ni Omar kasi si Omar nag-iikot. Si Omar na nag-iikot sa kanyang mga nasakupan, narinig niya ang pag-uusap ng mag-ina. Sagot ng dalagita, ina, kung hindi man tayo nakikita ni Omar, pero tiyak naman ako nakikita tayo ng Panginoon ni Omar. Kaya ang isang Muslim, mayroon siyang tinatawag na ihsan. Nakikita man tayo ng ating kapwa o hindi, alam natin na mayroon palaging naka-message sa atin. Siguro sapat na, iwan ko kung nandito yung nagtanong. Okay, nandito tayo. Nariyan ba yung nagtanong? Walang sumasagot Siguro absent na naman. Okay, ang pang-apat, tutuloy na tayo. Ang mga mapalulubag loob. Al-mu'allafatu qulubuhum. Ang mga mu'allafa ang kanilang mga puso. Ang translation, ang mga mapalulubag loob ang mga puso. Sila ang mga taong bibigyan ng zakat bilang pagpapalubag loob ng mga puso nila sa Islam. Kahit sila paman ay mga kuffar. Okay? Sinasabi yan ng mga ulama. Pero ang original dyan ay ang mga bagong yakap sa Islam. Bagaman sila ay mga mayayaman na siyang ginawa ng propeta noon sallallahu alaihi wasallam. Ito ay pagpapatatag ng pananampalataya nila kung sila ay mahihina pa sa pananampalataya. Okay? Pagpapatatag para lalakas ang kanilang pananampalataya. Kung sila man ay mapagpabaya, halimbawa sa mga pagsamba nila o sa yung hangaring akitin sila sa Islam, o kaya hangaring tumulong sa kanila. Okay, dadako tayo sa ika-5. Siguro malinaw na sa inyo ang pang-apat. Ang una dyan, mga bagong Muslim at kahit mga kuffar na kumikiling sa Islam. Pero hindi mo pwedeng bigay sa kafir na kilala mong kalaban ng Islam. Okay, number 5. Ang pagpapalaya ng alipin. Ang tinutukoy ay ang aliping Muslim na bibilhin sa pamamagitan ng yaman ng zaka at palayain. Tapos sinasabi ng ating mga fuqaha, maaaring mukatab. Yung mukatab na tinatawag, ito yung aliping nakipagkasundo sa kaniyang Panginoon, sa kaniyang boss, na bibilhin ang kaniyang kalayaan upang mabayaran niya ang kanyang boss sa kanyang kalayaan. At sila ay maging kapakipakinabang na miyembro ng sosyudad at makapagsamba kay Allah ng lubusan. Kabilang din dito ang Muslim. Sinasabi ng ating mga ulama na binihag upang mapalaya sa kamay ng mga kaaway sa pamamagitan ng zakat. At sinasabi ng nakararami na sa panahon natin sa ngayon, maaaring ang natitira na lang dito yung mga prisoners of war na tinatawag. Kasi bibihira na sa panahon natin sa ngayon yung mga alipin. Okay, sa pang-anim, ang mga may pagkakautang. Ang may pagkakautang ng hindi
pagsuway kay Allah. Maring para sa sarili niya o panggamitin sa anumang ipinahintulot o para sa ibang tao, kagaya sa pagsasaayo sa pagitan ng mga tao. Siya ay pagkakalooban ng zaka upang mabayaran ang pagkakautang niya. Gayon din naman, ang may pagkakautang ng dahil sa pagsasaayo sa pagitan ng mga tao ay pagkakalooban ng zaka kahit pa man siya ay mayaman. Ang pakikibaka alang-alang kay Allah. Okay, ang number 7, ang may ang tinutukoy ay ang mga mujahidin, yung mga mandirigma sa daan ni Allah, na mga voluntaryo na walang sahod. Yung mga voluntaryo walang sahod, pero kapag ka ang mga Muslim na itatag ang khilafa, ang mga military niyan, syempre alam naman natin, mga military mayroon yan na kuwan, mayroon yan na mga kuwan, mayroon yan na mga sahod. Pero sa panahon natin sa ngayon na walang khilafa, ang mga mandirigma, ang mga mujahidin, walang mga sahod yan kasi wala namang gobyernong tumatangkilik sa kanila. Sila bibigyan ng zakat kahit pa man sila, ang mga voluntaryong ito, ang mga mujahidin na ito ay mga mayayaman. Kahit sila ay kilalang mga mayayaman, kasama sila sa 8 uri ng mga may karapatan sa zakat. At ang last dyan ay ang manlalakbay. Ang mga manlalakbay, ang tinutukoy dito ay ang manlalakbay na nangangailangan ng panggastos upang makabalik sa bayan niya kung walang makapagpapautang sa kanya. Yung mga stranded, hindi kinapos sa kanyang paglalakbay. Okay mga kapatid, ang pangalawang paksa, ang mga hindi pagkakalooban ng zaka. Pero bago yan, ang pangalawang paksa, gusto ko lang ulitin sa inyo na ito ay natalakay na natin patungkol sa zakatul fitr, na walang natatanging dua ng taong bibigyan ng zaka, yung taong bibigyan ng zaka at nang nagbibigay ng zaka. Kung maalala ninyo, kasi mayroong ganong kaisipan sa atin, walang natatanging dua na narapat bigkasin ng taong nagbibigay ng zaka o kaya sadaka, at wala ring hadith na nabanggit hinggil sa bagay na ito. Bagkus anuman ang magandang sasabihin ng taong bibigyan, na kung nagbigay ay sapat na. Anuman, halimbawa, kapag binigyan ka, sabihin natural, ang sabihin mo salamat, o kaya pagpalain tayo ni Allah, barakallah, o kaya jazakallahu khairan, o kaya gantipalaan nawa kayo ni Allah ng mainam, o kaya sabihin mong Allahumma barik lahum fima razaqtahum, nang ibig sabihin ng kahulugan ay, o Allah, iyong pagpalain ang biyayang ipinagkaloob ninyo sa kanya. O kanyang sabihin, sapat na, maraming salamat. Okay? Ulitin ko, walang natatanging dua. Kung magbigay ng sadaka ang isang tao, hindi na kailangan na hilingin pa. Ito rin kasi may mga wag mong kalimutan. Kailangan mong para bang hilingin mo pa sa sinumang kanya, sa sinumang iyong binigyan, na magsagawa ng dua para sa iyo. Huwag na rin niyang hanapin ang mga tao, huwag mo na rin hanapin ang mga taong magsagawa pa sa iyo ng dua. At kasi wala pong naitala, wala pong dalil mula sa propeta na isinagawang dua para sa pagtanggap ng sadaka o zakat.
Kaya mainam din na magsagawa ng dua ang taong bibigyan. Hindi ko ibig sabihin na hindi na magdua. Mas mainam na magdua din tayo sa mga nagbigay sa atin. Pero kahit wala masabi, hindi man lang nagpasalamat ang binigyan, ang mahirap na binigyan ng zakat, ang pagbibigay mo ng zaka o sadaka sa kanya, ito ay tanggap pa rin. Ang importante, yung natalakay natin, ang importante ay ang binigyan mo ay isang mahirap na Muslim. O kaya kabilang doon sa 8 ating nabanggit. Ang dapat lang alahan ng taong nagbigay o kaya nagbibigay ay ang kanyang pagbibigay ay alang-alang kay Allah, lillah. At kanyang bibigyan ay ang kanyang bigyan yung totoo na mga karapat dapat na tumanggap ng zakat at huwag na niyang hanapin ang mga taong marunong kang magdua. Kasi ang pinag-uutos sa kanya ay ibigay ang zakat sa isang Muslim na mahirap na nagdarasal at hindi ang sinumang marunong magbasa, marunong mag-recite ng dua. Okay mga kapatid, at mayroon din itong dalil na ang sinumang ginawan daw, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sinuman ang gumawa sa inyo ng kabutihan, ito ang kahulugan ng kanyang hadith, ay inyo itong suklian ng mabuti. Ito ay likas sa tao. Kahit hindi Muslim, kapag ginawan mo ng pabor, nag-iisip din niya ng ganti, kung paano siya makaganti ng pabor na ginawa mo sa kanya, kahit sa pamagitan na lamang ng salita. Ngayon, magpatuloy tayo mga kapatid, ang mga hindi pagkakalooban ng zakat. Ito yung pangalawang masala. Okay, ang mga pangkat na hindi ipinahintulot na bigyan ng zakat. Ang una dyan na inyong nakikita, mga mayayaman at malalakas na naghahanap buhay. Ito ay ang inyong nakikita dyan, hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la hadwa fiha li ghani wala qawi muktasib. Walang bahagi dito ang mayaman at malakas na naghahanap buhay. Subalit pinagkalooban ang mga manggagawa natin na natalakay kanina, ay yung mga kawani sa pangangalap ng zakat. Ang mga may pagkakautang, bagaman sila ay mayayaman pero walang kakayahan na makapagbayad, kahit pa man na sila ay mayayaman. Gayon din ang may kakayahang maghanap buhay, kung inilaan niya ang sarili sa pagkakamit ng kaalaman sa Islam, ay wala siyang yaman, ay pagkakalooban siya ng zakat, sapagkat ang pag-aaral ng Islam ay jihad sa daan ni Allah. Subalit, kung ang isang may kakayahang kumikita ay hindi naghahanap buhay dahil inilaan ang sarili sa mga pagsamba, ito iba naman ito. Inilaan niya ang kanyang sarili sa pagsamba, may kakayahan naman siyang kumita, malakas, okay, hindi siya kasama sa tatanggap ng zakat. Hindi ito maarang pagkakalooban, sapagkat ang pagsamba ay limitado para lamang sa kanya. Ang pakinabang nito nakasalungat sa isang mag-aaral ng Islam. Okay? Dadako tayo sa pangalawa. Ang mga mag-anak at may bahay na tungkuling tustusan. Kung tutusin ang pangalawang ito, kung maalala ninyo, natalakay na natin doon sa Zakatul Fitr. Try ko nga kung maalala ninyo, patungkol sa pagtanggap ng Zaka at Zakatul Fitr. Ang mga mag-anak o mga kamag-anak natin o malalapit na kamag-anak, nahahati sa 2 uri. Sino ang makasagot ng mabilisan? 2 uri ng mga mag-anak. Wala akong naririnig na boses .
Nandyan pa ba kayo o baka ako lang salita na salita dito? Andito pa po, Ustad. Alhamdulillah. Ustad yung mga magulang. Mga magulang. Okay, ang tanong ko muna. Sa marami tayong mga kamag-anak, nahahati sa dalawa ang mga mag-anak. Ano yung dalawang uri ng mag-anak? Patungkol sa zakat. Yun ang katanungan. Yung kapamilya at saka yung pamilya at saka yung mga kamag-anak. Mhm. Ang mga anak at may bahay. Uh-huh. Okay. Ulitin ko. Ang tinutukoy patungkol sa zaka na dalawang uri ng mga mag-anak. Una yung mag-anak na yung mga kamag-anak na may karapatan sa zaka at mga kamag-anak na walang karapatan sa zaka. Yun lang. Yun lang ang tinutukoy doon. Okay, dalawang uri. Ngayon, sino yung walang karapatan? Ito sunod kong tanong. Sino yung walang karapatan na bigyan mo ng zaka? Magulang. Magulang at kapatid. Magulang. Okay, ulitin ko. Kuwan na to. Pili lang sa dalawa. Yung dalawang uri, di ba? Yung kamag-anak. May karapatan sa zaka at walang karapatan ng mga mag-anak. Asawa, anak. Ngayon, sino? Asawa at anak. Asawa, anak, Anak. magulang. Mag-asawa. Asawa at anak lang Okay, po. tama yun. Sinasabi ng mga asawa, mga anak, mga magulang. Pero, gusto kong linawin sa inyo na ang walang karapatang bigyan mo ng zaka ay ang mga mag-anak na obligado para sa iyo na sila ay sustentuhan. Natulungan. Yung obligado para Tulad sa iyo na ano, na Ustad? sustentuhan. Halimbawa, okay, halimbawa, magbigay ka, ang pagbibigay mo ng zaka sa asawa mo at mga anak, hindi po pwede yun. Kasi ang asawa at mga anak mo, obligasyon mo na sila ay tustusan. Kung bakit bawal ibigay sa kanila, kasi ang pakinabang ng zaka mo, babalik din sa'yo. Para bang ibinibigay mo lang sa sarili mo. Pero doon sa mga kamag-anak mo na hindi obligado, na hindi mo tungkulin na sila ay sustentuhan, sila ay pwedeng bigyan ng zakat. Kung maalala nyo, tinanong ko sa inyo noon, ang asawa bang babae sa Islam mayroong obligasyon sa pamilya na magsustento? May obligasyon ba? Wala po. Wala po. Wala Kaya, alam niyo yun, kaya ang hukom, kapag ang misis mo ay mayaman, kasi sa panahon ng propeta, sallallahu alaihi wasallam, may mga babae, mayaman ang asawa, ang babae, pero ang husband niya ay dukha, mahirap ang kanyang husband. Okay, ang babae, pwede siyang magbigay ng zaka sa kanyang husband, sa kanyang pamilya. Kasi ang katuruan sa Islam, ang kayamanan ng babae, kahit mayaman ang babae, may pinamanang kayamanan yan sa mayaman na pamilya. Ikaw na lalaki, walang karapatan sa yaman ng babae. Okay, malinaw na siguro sa atin ang number 2 na yan. Kaya ang number 2 na yan, mga mag-anak at may bahay na tungkuling tustusan, na kung saan hindi pinahintulot ang pagbibigay ng zakat sa sinumang obligado. Yan nga ang sinasabi natin, na sustentuhan. Yung mga obligadong sustentuhan mo, yung tatay, nanay, lolo, lola, anak, pati yung apo mo, sapagkat ang pagbibigay ng zakat sa kanila, ang kapatid, hindi mo tungkulin. Kaya pwedeng bigyan. Kaya pwede mong ibigay ang iyong zakat sa iyong kapatid. Mashallah. Okay, tama? Okay, salamat. Okay. Kasi sinasabi ng mga scholar natin, kung bakit bawal ibigay sa kanila, kasi babalik sa iyo ang pakinabang ng pagbibigay ng zakat. Babalik sa iyo. Para bang sarili mo lamang din ay yung binigyan.
Kasi obligasyon mo silang tustusan. Dahil obligado kang tulungan sila. Hindi lang basta obligasyon tulungan, kundi obligado mo talaga Oo. silang suportahan, Obligado mo silang kupkupin, obligado mo silang tustusan, sustentuhan. alagaan. Mm. Oo, ganito. Yung mga basic na pangangailangan nila, obligasyon mo. Obligasyon mo sa anak mo Oo. na ano yung mga basic na pangailangan ng tao? Tirahan, pagkain, damit, edukasyon, lahat ng mga basic na pangailangan, obligasyon mo. Okay, pangatlo tayo, mga kufar. Ang mga kufar na tinutukoy dito, hindi napapalubag-loob ang mga puso. Yan ang pangatlo. Kanina, natalakay natin ang al-mu'allafatu qulubuhum. Yun ay mga bagong Muslim, kabilang ang mga kufar na kumikiling sa Islam. Hindi yung mga kalaban. Kasi ang mga kufar, dalawang uri. Kung ang mga ligaw na grupo, na mga nag-aangking mga mujahidin na mga ISIS, lahat daw ng mga kufar kalaban. Maging sa pagbibigay ng zakah, nilinaw na dalawang uri ang mga kufar. May mga kufar na kumikiling sa Islam, maging sa panahon ng propeta, sallallahu alaihi wasallam, may mga kufar na matinding kalaban. Matinding kalaban. May mga kufar na kamag-anak din mismo ng mga Muslim. Mga kamag-anak din mismo. At alam natin, sino ang pangunahing kalaban ng propeta? Tiyuhin niya, sa Abu Jahal. Tiyuhin niya. Pero maraming mga hindi niya kamag-anak, hindi nga siya kilala, galing sa mga malayong lugar, nang nabalitaan ang patungkol sa kanyang pangangaral, sumampalataya at sumuporta at inalay ang kanilang kayamanan at buhay para idepinsa ang Islam. Kaya, ang mga kufar kahit sa zakat, dalawang uri din. Ang kalaban, hindi sila pwedeng bigyan. Yan ang pangatlo. Yan ang pangatlo. At ang dalil na binigay dyan ng mga ng mga ulama, yung hadith ito, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Kukunin mula sa mga mayayaman sa kanila at ibalik sa mga mahihirap sa kanila. Ang ganitong pananalita rin, sinabi rin ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol sa jizya. Ang tinutukoy ng hadith na ang zakah ay mula sa mga mayayamang Muslim at mapupunta sa mga mahirap sa kanila. Ang isa kasi sa layunin ng zakah ay upang papagyamanin, gawing mayaman ang mga mahihirap na mga Muslim at pagpapalagas ng pundasyon ng pagmamahalan sa pagitan ng mga Muslim at pagkakapatiran sa lipunang Muslim. At ito ay hindi ito maaari sa mga kufar maliban sa layuning akitin sila sa pananampalataya. Kaya kung balikan natin ang kasaysayan ng khilafa, kasaysayan ng Islamikong Estado, hanggang sa nabubura ang tinatawag na kahirapan. At binanggit na ng propeta bilang propesiya na kapag ka naibalik muli sa panahon na bumalik na ang Al-Mahdi, na itatag na muli ang khilafa, hanggang sa walang tao, wala ng Muslim ang matitirang mahirap. Wala na ring tao na tatanggap ng sadaka, wala na ring tatanggap ng zakat. Wala na. Dahil nga sa sistemang zakat, mabubura talaga sa isang lipunan ang tinatawag na kahirapan. Dadako tayo sa pang-apat. Sino makabasa dyan? Ang number 4. Naam, sir. Okay, number 4. Sino makabasa dyan? Ang number 4. Yung nakablo lang na sulat. Sign, sir. Okay, mag-anak ng propeta. Tinatanong ko na kayo para manigurado, baka akala ko nawawala ako. Nangangamba kasi ako dito sa aking sa aking computer na antique na.
hindi pinahintulot ang zakat sa mga mag-anak ng probeta. Ito ay bilang pagpaparangal sa kanilang karangalan. Ito ay ayon mismo sa hadith na inyong nakikita diyan. Innaha la tahillu li ali Muhammadin innama hiya awsakhun nas. Hindi ito ay pinahintulot sa mga mag-anak ni Muhammad sapagkat ito ay mga dumi ng mga tao. Ang mag-anak ng probeta na tinutukoy din ay ang Banu Hashim at Banu Muttalib. Na kung sa merong nagsasabi na sila ay mga Banu Hashim lamang, at ito ang pinakatama. Dahil dito, tama ang pagbibigay ng zakah sa Banu Muttalib. Ang mga Banu Muttalib, ang siya nga pala, ulitin ko, mali yata ang binanggit ko. Ang Banu Muttalib, hindi sila kabilang sa mag-anak ni Muhammad. Kaya ang pangkalahatang dalil diyan inamas sadaqatu lil fuqara. Kaya pati ang mga Banu Muttalib sila ay kabilang. Okay? Dito tayo sa panglima. Hindi rin pinahintulot ang pagbibigay ng zakah sa mga alipin ng anak ng probeta. Inna sadaqa la tahillu lana wa inna mawali al-qaum min anfusihim. Ang zakah ay hindi ipinahintulot sa amin at tunay na ang mga alipin ng angkan, okay? Pati yung mga alipin, yung mga mawali, pati yung mga alipin ay kabilang sa kanila. Ang pang-anim dyan ay ang mga alipin. Ang alipin ay hindi bigyan ng zakah. Bakit? Sapagkat ang yaman ng alipin ay pag-aari ng kanyang Panginoon. Kaya kapag bibigyan ng zakah ang alipin, ito ay malilipat siyempre sa nagmamayari sa kanyang Panginoon. At yung pagtutustos o pagsusustento sa alipin, obligasyon ng kanyang amo. Maliban sa mukatab, yung nabagit natin kanina mukatab. Ang mukatab, sila mga alipin. Pero mayroon silang kasunduan sa kanilang Panginoon. Sila ay kabilang sa bibigyan ng zakah upang makabayad sa kanilang kasunduan na bilhin ang kanyang kalayaan. Yun ang mga mukatab. Gayon din ang mga manggagawa sa paningilan ng zakah. Kung ang alipin ay isang halimbawa, ginawang empleyado sa paningilan ng zakah, ay bibigyan sila ng zakah. At ang alipin ay maaaring upahan sa kapahintulutan siyempre ng kanyang amo. Yan ang binibigay ng mga kahatulan, batas ng mga kupaha. Siya nga pala mga kapatid, dito marami tayong dapat sanang isingit sa paksang ito. Di ko napansin ang oras natin, naka 50 minutes na pala tayo. Dadako tayo sa ikatlong paksa at inshallah matatapos na natin ito. Ang pang-apat ay kukonti na lamang. Kailangan bang pagsamahin ang 8 pangkat ng mga taong karapat-dapat sa zakah kapag ka magdi-distribute ng zakah? Hindi kailangan itong pagsamahin ang 8 grupo na ito natin ang nabanggit sa dalil sa Quran sa pagdi-distribute ng zakah. Ito yung pinaka-wastong opinion, bagaman kagaya sa sinabi ko, ang kasi halos lahat ng mga masala ay mayroon palaging ikhtilaf. Pero ang pinakatama, ito yung aya na dalil
Kung ilantad ninyo ang mga kawanggawa, kay inam ng mga ito, at kung ikubli ninyo ang mga ito, at ibibigay ang mga ito sa mga maralita, iyon ay higit na mabuti para sa inyo. Sa Suratul Baqarah 271, sa isa pang dalil, ang salita ng propeta, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Kukunin mula sa mga mayayaman sa kanila at ibabalik sa mga mahihirap sa kanila. Sa isa pang salita ng propeta kay Qubaysa, akim indana hatta ta'tina sadaqah fala na'muru laka biha, manatila ka sa amin hanggang sa dumating ang zakah para mabigyan ka namin ng ilan. Ang mga dalil na ating binasa ito'y nagpapahiwatig na ang salita ni Allah na ang mga inamas sadaqatu lil fuqara, ang mga zakah ay ukol lamang sa mga maralita, mga dukha, yung binasa nating aya kanina sa simula pa lang. Unang-una yung dalil nating tinalakay dito, ito ay naglilinaw ng mga karapat-dapat sa zakah at hindi upang pagsamahin ang mga karapat-dapat na ito sa kapag tayo ay mag-distribute. Yun ang paliwanag ng mga fuqaha. Sa pang-apat na paksa, okay, ang pang-apat pala, wala na rin akong naisulat kasi dito na magtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sa pang-apat, ang paglilipat ng zakah mula sa isang bayan tungo sa ibang bayan, na kung saan ay pinahintulot ang paglilipat ng zakah mula sa isang bayan tungo sa iba pang bayan na malapit o malayo kung kinakailangan. Halimbawa, na kung ang malayong bayan ay mas matindi ang kahirapan, hindi nang hulugang ang pinakamalapit ang uunahin. Kasi ang malayo, kilala sa mas matindi ang kahirapan. Maaari rin na ang may-ari ng zakah ay mayroong mga, halimbawa, mayroon kang mga mag-anak na mahirap sa malayong bayan na kagaya din sa bayan niya. Ang pagbibigay nito sa mga mag-anak ay mayroong pakinabang, at ito ay ang zakah at ugnayang pagkakamag-anak na atin ang nabanggit noon sa Zakatul Fitr. Sa Zakatul Fitr, ang tinutukoy ng ugnayang mag-anak, siguro mayroon na rin kayong ideya na tinatawag ng ugnayang mag-anak na sa atin, obligasyon sa atin na ituloy. Palagi nating pangalagaan natin yung ugnayang mag-anak. Na kung saan, kung mayroon kang kamag-anak na hindi man obligado para sa iyo na tustusan, okay, pwedeng magbigay ka ng sadaka, yung mga voluntaryo, pero kung siya karapat-dapat sa zakah, mas mabuting sa kanila ibigay. Dahil mayroon hadith ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kung sa isang mahirap mo lang ibinigay ang isang zakah na hindi mo naman kamag-anak, ang reward mo doon ay pagbibigay ng sadaka. Pero kung mahirap na kamag-anak, ang kamag-anak na tinutukoy doon, yung oring hindi mo obligasyon na tustusan, dalawang yung reward. Una, reward sa pagbibigay ng sadaka o zakah. Pangalawa, reward ng utos sa Quran na iugnay mo ang ugnayang mag-anak. Kaya tandaan natin, mga ginigil ko mga kapatid, yung mga ugnayang mag-anak palagi, ang isang Muslim daw, alamin niya palagi kung sino yung mga kamag-anak niya, at ang pag-uugnay sa kanila, yung pakikipagkomunikasyon sa kanila, pagbibisita sa kanila, at malaking paraan ang pagbibigay ng zakah para maipaalala sa kanila na sila ay kamag-anak. Marami kasi tayong mga kamag-anak na maaring hindi na tayo magkakakilala. Pero sa mga Muslim, nararapat na ang mga magkakamag-anak ay magkakakilala, kasi inuutos sa atin sa Quran na kinakailangang iugnay ang ugnayang mag-anak. Okay mga kapatid, hanggang dito lamang ang ating talakayan sa araling ito. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, wa alaikum salam. Warahmatullahi wabarakatuh.
Okay, lilipat na tayo mga kapatid sa tafsir. Sa araling ito medyo humaba yung aking kuwan. May mga naisingit kasi tayong iba. Ustad, Okay, ano yung sister? pwede magtanong sandali, Ustad? Okay. Ustad, paano po yung zaka ng poultry, yung paitlugan ng manok, at saka yung 45 days? Okay, yung patungkol sa zaka ng sinasabi mo na yan sa manukan, Poultry? Opo. yan ay nasa kategorya ng negosyo. Okay? Nasa kategorya ng negosyo. Balikan mo lang yung paano ang pagbibigay ng zaka sa negosyo. Okay, kapatid? At ang detalye, Okay, inshallah, Ustad. magpo-post din ako doon sa ating Facebook group. Okay, lipat na tayo mga kapatid sa ating tafsir at medyo nakuha ko na yata ang oras na Ustad Abdul Jabbar. Okay, muli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.